No? Mulang alas 10, dumating, nagsimula yung pidos, wala pa rin kain-kain hanggang ngayon. Di ba? Yun ang naging karanasan ng karamihan. Kaya hirap. Grabe, no? Wala namang fasting, parang fasting na rin. Wala namang Ramadan, fasting pa rin. No? O sino bang ano dyan? Gutom na, taas yung mga kamay. Meron? Kawawa naman kayo. Hindi kayo pinakain? Wala kayong baon? Wala kayong baon? Bawal, no? Okay. Ngayon, di bali, after ko, mabubusog na rin kayo. Ha? Sabi niyo ba? Ano kaya ang part nito? No? Okay, ngayon, ay nakatutok na, oh. Sabihin nyo lang sa inyong mga mahal sa buhay, hi, mother, mommy, daddy, mahal. Ay, nandito na ako ngayon sa Pidos, no? Ayan, nung matagal na ako nawala dyan sa probinsya, no? Ngayon, hindi naman talaga ako nagtatago, hindi naman talaga kita iiwan, maghanap buhay lang ako, no? Kaya, sa mga malalayo sa inyong mahal sa buhay, sabihin nyo na, hi. Diba? Okay. Grabe to. Toto ko na lang. Sige. Dapat palipatin ko pa yung iba dito. Pero kapag isip na rin ako, pag palipatin mo dito, baka hindi na makita ng video ko. Mas maganda, makita kayo lahat yan. No? Okay. Magpapakilala na ako. Kilala na ako, ha? May mga ballpen po ba kayo? Meron? Okay. Ang pangalan ko, bilang may message ang trabaho sa tagpagsalita ng iba o FW ang manlihang Starday. Nandiyan ko naman ay tatanong message ang pagkilang ito. Nandiyan sa mga services para sa iyo. Message ang, ano naman ang mga services na yan? Ang lagi kong sagot, ganito. Yung mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Naisulat niyo ba? Sabi ba? Bilis ko kasi. Okay, ang bilis ko magsalita, no? Okay, sanay na ako eh. Okay, Manila, pangalan ko, Sam. No? Sa probinsya, pangalan ko, Samuel. Dito lang, pagpunta ko ng Manila, kasi sabi ko, nung mag-aaral ako nung sabi ko, pangalan ko, Samuel. Dito ko na pinaganda. Nagawa ko ng Sam. Ayos ba? Ayos ba? Sam. Okay. Grabe. Ano, ma'am? Ano kawig ko ng boyfriend mo? Kawig ko ng boyfriend mo? Okay! Dito, bawal sa akin yung paantok-paantok. Bawal yung nakasimangot. Ha? Kaya dito, pag ako nagtutok, wala nang nakasimangot. Lahat nakangiti. Kaya makita dito sa video ko, wow, ang ganda, no? Nakangiti lahat. Maniwala kayo sa akin. No? Kaya, ayaw ko na pag-alis dito, butong ka na. Tapos may problema ka ba? Diba? Hirap, no? Siguro vlogger dito, vlogger kasi. Kadalasan kasi, nang kumukuha sa akin ng video, grabe yung nagbabayaran. Okay. Okay rin yan, sir. Walang problema. Kasi sa panahon ngayon, kailangan magaling ka. Kumuha ng, ano tawag nito? Maghanap ng content. Kasi yung content mo, nakakaboring, hindi ka pa panoorin. No? Hindi ka panoorin. At kailangan nito, sir, yung pag-usapan natin ngayon is more on realities. Hindi kupya-kupya. Yung totoong pangyayari sa loob at labas ng bansa. No? Yung totoong pangyayari. No? Kaya ako'y magtatanong ngayon. Sino ang mga first at sino ang mga ex-abroad? Taas yung mga kamay. Taas. Ex-abroad. 10. Sino ang mga first timers? Taas yung mga kamay. 11. Mabilis na magbilang, no? Mabilis talagang magbilang. Subject ko lang, anong favorite subject ko is math. Okay, sir. Ikaw, anong favorite subject mo, sir? Nung mag-aaral ka? Ha? Ano? English. English? Talaga? Kaya ako lang parang tiga-England. Okay! Sir! Doctor po kayo? Hindi. Anong work mo sa labas sa banda, sir? Advisor Bank of Customer Service.
Ano sir? Customer service. Customer service. Okay. Sir, thank you sir. Exam abroad? Okay. Sabi ni iba, parang ang bilis yung nagbilang mo. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga ako nagbibilang. No? Ano mas marami? First timers, exam abroad. First timers. Kaya nung sinabi ko 10, kasi konti lang ang exam abroad. Yung first timers, sinabi ko 11, kasi marami yung kaya pinakuli ko pagtanong. Okay? Yan. Ngayon, ang tanong, sino mga exam abroad? Nawabot ng 20 years sa labas sa bansa? 20 years. Meron? 15 years. Meron? 10 years. Meron? Wala? Huwag mo yan. 10 years kasi. 15 years. Ikaw ang bida ngayon, sir. Pumunta ka dito. Ikaw ang bida, sir. Halika dito. Halika dito. Ano yan? Tingnan nyo. 15 years pa. 15 years. Tingnan nyo mga exam abroad. Ang mukha palaban. Sir, magtatanong lang ako. Ano ako? Sa loob ng 15 years, mayroong mga naging karanasan ka ba doon na hindi maganda sa labas ng bansa? Meron? Ano, sir? Ano ang naging karanasan mo na hindi maganda sa labas ng bansa? Sir? Sir? Pagkain. Accommodation. Oh. Meron ba sa accommodation? Pagkain, hirap sa'yo pag walang sahod, no? Oo, wala doon sir. Yung kakain ko doon na. First timers, hindi kaya makakain. Pag wala kang sahod. Totoo, sir, no? Kapag padala ka sa pamilya mo, sir, may sahod ka wala kang sahod? Hindi. Wala. Wala, sir. Pwede naman sir kung may magpautang. May pautang. Discarte na lang, sir. Kaso wala. Wala din yung pautang. May tubo yun. May tubo. Ang sa mga kasamahan mo. Mangutang ka, pero tintubuhan pa. Ano yung mga Bombay? Parang mga Bombay mga kamukha. Pero naano mo, sir, na ano mo, nalampasan mo yung mga pagsubok na yun. Hindi naman ang karanas ng sinasabing tinatawag na yung ano ka parang ano ka pinakahirapan ka ng mga gusto mo doon. Nakakaratas din sir, dahil po yung trabaho ni presyo. Okay na. Karanas na yung paligid doon. Sigaw-sigaw ng... Hindi lang, babato ito. Pinabato ka pa? Ano ang pabato sa'yo? Kapwa, Pilipino? Hindi naman. Pinabato ka. Anong ginawa mo, sir, nung pinabato ka? Tayo. Hindi ka lang. Gusto mo gumanti. Gusto mo rin, kaso kailangan mo pigilan. Lakas mo, sir. Hindi iwasan mo lang ang gulo. Pero ngayon, babalik ka pa. Okay. May naipon ka ba nung nasa labas ka ng bansa, sir? May naipon ka ba? Sawa na rin siya. Mayroon naman sa loob ng 15 years at babalik-balik, no? Kahit pa paano may naipon? Ang naipon mo, sir? May Nakabili na ako. Kapirasong bahay, nakalupa. bahay at lupa. May sasakyan. Bahay lang at lupa. Kasi, Kahit pa paano, sir, nakapag-ipon, no? So, ano pong trabaho mo doon, sir? building. Building. Trabaho mo building. Mga building, electrical set. Ay, electrical. Okay, yun ang trabaho mo, sir. Electrical. Kala ko building. Building ginagawa mo. Doon sa trabaho sa loob ng building. May asawa, sir? May asawa? Wala. Isa lang. Isa lang. May anak? Pag ilan na yung asawa mo? Ilan ang asawa mo, sir? Isa lang. Mabait si sir. Mula noon hanggang ngayon. Saan kayo, sir? Hindi. Bakit dula ka? Okay. Taga saan ka, sir? Sa firm chapter, Launyo. London. Anong pangalan niyo pala, sir? Joe. Jewel. Joe. Jewel. Jewelries. Okay. Sir Jewel, thank you so much, sir. So, kung halimbawa, anong advice mo, sir, sa mga first-timers? Kung halimbawa, may mga pagsubok na dumating sa buhay ng gawin nila. Yung silang mahinaan ng loob, sir. Kailangan pagtibayin pa nila kasi sa ngayon may mahirap. Mahirap. Mahirap pa ngayon? Hindi katulad, mas mahirap. Mas mahirap ngayon, sir. Compare noon. Talaga.
Ito bang sinasabi ni sir? Yes. Mahirap kaya alis. Sir. Grabe. Tuloy. Si sir. Si sir, taga La Union. Kumusta kayo? Ex-abroad. Magtatanong lang. Sa lahat ng ex-abroad, sumagot kayo na pinakamalakas ha. Walang eksente dito. Ex-abroad, isigaw nyo. Masarap buhay OFW hindi. Hindi. First timers. Narinig nyo. Sabi ng mga ex-abroad, hindi. Sabi ng mga first timers, ha? Magkapag-isip ng iba. Ano, tuloy ka ba? Laban na. Bakit? Laban na. Eh, dito sa Pilipinas ka. Wala. Tatanda ka dito. Walang mangyari, no? Kaya tsagaan na pagdating sa labas ng bansa. Kaya lang, mayroong paghahanda bago umalis. Kaya may yung tinatawag na PIDUS. Tama? Oo. Ang hirap. At least ito paano may mga insurance, no? Pagdating sa labas ng bansa, kung ano man ang mangyari, may mga insurance naman, mga benefits na mga makuha ang pamilya mo, tama? Pag hindi ka napuruhan, 7.5 US dollars. Pag napuruhan nga, 15,500 US dollars, napuruhan million. Saan pipiliin mo? 7.5 o 15,500 US dollars? Ayaw, may insurance. Ay, dito may PWD insurance, no? Mas malaki yun. Maganda, PWD, wala na sila ngayon. Hindi, FWD, hindi PWD insurance. No? Pag natapat ka ng holiday, malaki ang makukuha mo. Kaya nung sinabi ko dyan, nung nakarang linggo, sir, gusto mo? Sabi niya, sir, opo, sir. So, nako. Pero sabi ni sir, di bali na lang. Kasi bakit? Ano yung may insurance? Hindi naman ikaw makatanggap nun. No? Pamilya mo. Okay? Kaya ako nandito. Sabi ni sir! At ng karamihan, mga ex-abroad, hindi masarap. Totoo yun. Hindi masarap. Sobrang hirap. Sobrang sakit. Pero, sobrang sarap naman. Pag natagumpay ka, di ba? Sobrang hirap. Sobrang sakit. Paglayo mo pa lang sa pamilya, no? Umpisa na, malungkot ka na. Umpisa na, nagatin pa lang sa airport, doon mo na naramdaman yung parang sobrang hila. Sakit, no? Pagdating mo sa labas ng bansa, no? Wala, mas lalo na sabi ni Sir. Pero mga isipan mo, kasi malayo ka sa pamilya mo, ilang taon ka, magtatrabaho doon, yung duration of contract niya is 2 years, tama? Trabaho ka doon, pagkatapos, ito na, sobrang hirap, sobrang pagod, gutom, gusto mong tawagan yung pamilya mo, magpaserve ka ng pagkain, wala naman sila, wala kang magawa, kundi self-service na lang. Tama? Kaya, pay as you order. Self-service, tama? Pero, nung naisipan mo, para mawala o mapawi yung lungkot mo, may cellphone naman, tumawag ka. Nung pagtawag mo, video call pa. Tama? Nakita ko siya, nakita ka rin niya. Pero kung biglang mag-brown out, nawala ka signal, nawala siya, nawala ka rin. Tama? Kaya lang, balik ang lungkot. Pero, ilang araw ang nakalipas hanggang sa umabot, no? Umabot ka ng isang buwang pagtatrabaho, sumagot ka na, magpadala ka na, anong maramdaman mo? Di ba sobrang saya? Hindi lang ikaw, sobrang saya. Mas masaya yung pinakadala ko na. Tama? Tapos, nawala na, medyo okay ka na. Ang problema, naging problema, ito. Kasi tuwing buwan, no? Ang sahod, trabaho. Wala pang 15 days, pareho naman ring ang cellphone mo. Hanggang sa umabot ng isang buwan, ring, pareho ng ring. Sinabi mo, maghintay ka lang hanggang ang sahod. Hanggang sa dumating isang buwan, no? Pagdating ng isang buwan, nadi-rate pala ang sahod mo, no? Tapos tawag pa rin yung asawa mo. Dahil sa kakulitan, nagtatawag nila sa'yo, na wala ka na din gana, sagutin. Kaya tinupan mo lang ng cellphone, no? Nangyayari yan siya, no? Kapag isip agad si Mrs., eh ikaw ba, walang trabaho din sa Pilipinas.
Pagkatapos, nandito na ako sa labas ng bansa, hanggang ngayon, at sa labas ng bansa, hindi ganito ang gagawin mo sa akin. Kaya hilakan mo ako. Wala ka naman ginagawa hanggang sa nagkalabuan. Kaya pag uwi ng Pilipinas, nauwi pa sa hiwalayan. Ma'am, sa abroad ka. Anong trabaho mo doon? DH po. DH naman. Hanggang ngayon, hindi na. ID po. Bakit ayaw mo na mag-DH? Wala ka po freedom of choice po eh. Talaga. Pero depende na din po yun. Nakailang taong sa labas ng bansa as DH? Di ko kung umabot na ilang taon po, 8 months po po. Talaga. Hirap mo. Oo, sobra po. Pag yung employer mo masama mo Ang gamit. masama kong galing. Kasi may tumawag sa akin, 3 buwan pa lang sila, tulungan mo ako. Bakit ba? Ma'am, sir, hirap talaga dito. Anong problema? Hindi ka ba pinapakain? Pinapakain naman po eh. O, ano ba? Sinasawaran mo? Oo, sir, sinamura naman ako. Ano ba talaga yung pinaka-problema? Ang sagot sa akin, kasi sir, pag kinakausap ko siya, hindi niya ako maintindihan. Hindi ko lang. No? Well, meron Oh. din marunong mag- Ano pa? Wala na. Sabi niya, meron pa sir, itong pinaka-problema ko. Ano? Pag kinakausap niya ako, hindi ko rin siya maintindihan. Totoo, ma'am? Yes po. Hindi po lahat marunong. Buti, hindi ka na gusto ng employee mo lalaki. Ay! Munti ka na. Kasi selos po may mga yung babae po. Kahit wala na kasi Selos. ginagawa. Kaya ka ng household at naging skilled worker ka na ngayon. Yes po. Hirap, no? Hindi madali. Buhay OFW. May asawa ka ba? Wala po. Wala na. Nawala. Nung una, pag-alis mo may asawa ka, Single po ako, sir. single ka? Hanggang ngayon? Okay! Mabuti ma'am, single ka ba hanggang ngayon? Ako, single. Okay! Ganon! Kaya nung mag-videos ko sa mga skill, sa mga household, sabi ko mga ilang balik mo na sa akin, sir, pang-apat na. May asawa pa ba? Ang sabi niya sa akin, sir, malapit na. Pero kayo ba, alis, ano, may kadahilanan ba yung pag-alis? Sabi ni isa, hindi sir, para matulungan pa niya, saan na sa isa? Ako hindi. Bakit no? Gusto ko lang siya iwasan. Kasi lang eh. Hindi ko lang alam. Okay. Ma'am kayo ma'am, meron na? May anak na po kayo? Wala. Pero may asawa kayo? Wala din. Mabuti naman. Okay. Ganon po. So ngayon, kayo ay alis. Kamusta naman yung excitement yung natapos na semester mo? Kamusta ang excitement? Nasa 100% ba? Nasa 100% ba? Ngayon? Kasi ang ganda kami ng explanation mo, di ba? Okay. Ganda. Ngayon, pag-usapan natin batas. Sana walang magiging no? Yung 100% mo na excitement ngayon, sana hindi mabawasan. Kasi kadalasan, after mo mag-talk dito, lahat ng excitement naubos na. Magtatanong ako, batas ang pag-usapan natin. Sino? Ano pagsaya ng kontrata? Taas yung mga kamay. Thank you. 7. Sino ang hindi pa nakapagsaya ng kontrata? Taas yung mga kamay. 8. Mas marami kung hindi nakapagsaya ng kontrata. Ayun sa batas. Dapat ang isang OFW bago magpidos, dapat siya nakapag-sign na kontrata. Eh, sobrang tama o hindi? Tama. Sabi ni Ma, bakit kami wala pa? Dapat nakapag-sign ka na ng kontrata. Then after mag-sign ng kontrata, magpidos. Then after magpidos, dapat sisiguro din makalis na. Balik, ang isang OFW, mula nag-apply at nag-isa, dapat 60 to 90 days prior, dapat wala na siya sa Pilipinas. Ano ibig sabihin ng 60 to 90 days? 2 hanggang 3 buwan pag-apply, dapat wala na siya sa Pilipinas. No? Sabi niya ba, bakit kami? 10 months na nandito. May ibig sabihin. So ngayon magbawas tayo. Bawat pangyayari, kung nangyari sa'yo, magbawas na ng 20% per nangyari sa'yo. Kanina, hindi ka nakapagsaya ng kontrata. May ibig sabihin, 80% ka na lang. No? Hindi ka pa nakaalis. No? Another 20%. 60% na lang. Sabi ko dyan, hindi ka para delikado ako nito.
At dapat, bakit kailangan makaalis? Kasi, hindi ka lang nakapag-pirma ng kontrata, hindi ka lang nakapag-pilos, ang iba na magbayad ng placement fee. Sabi ni Matt, bumunga. Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ni Pat, tahimik lang. Pat, 1 month salary. Bakit sa akin, sobrang laki. Ikaw, malaki din ba? Kung nangyari sa'yo, another 20% ang mababawas na kung natira is 40% na lang. At dapat, pag nagbayad ka sa lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDonald's, sa mga small hotel o restaurant, wala sa nabanggit kong na lugar. Dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba dyan, ha? Agency. Bakit sa Jollibee? Sabi ng isa, siyempre, okay lang yun, at least pinamirinda naman video. Diba? Pinalakas pa ng kasama niya. Pinalakas pa. No, okay. Another 20%. Ang natira is 20%. At dapat, mayroong kaukulang resibo. Sabi ng ibo, diba? Ha? Resibo. Problema, walang resibo. Another 20% ang mababawas. Ang natira sa'yo, zero. Balance na. Excitement mo. May resibo. Ngayon ba nakatingin na sa atin? Wala na palang buhay. Inanas ko ngayon, namukang pa naman. Dapat may resibo. At dapat, pagdating sa labas ng bansa, sisiguraduhin na kung anong pinirma sa Pilipinas, yan ang masusunod. Sabi nila, hindi pa na ako nakalabas eh. May nangyari na sa akin. Hari, ano ba to? Magtatanong ako, kung nangyari sa inyo, magtatanong ako, isigaw nyo na parang galit. Patuloy na lumalaban. Kahit maraming pagsubok sa labas ng masang tanong, tuloy, hindi. Makina, isigaw mo. Tuloy, hindi. Tuloy. Tuloy, hindi. Tuloy. Tuloy. Pero yung isa dyan, siniko niya. Tuloy. Sir, kahit bakit kailangan merong masunod? Yun po ang dapat mangyari. Kasi, iyan po ay isa sa paglabag sa batas. Pag nangyari sa iyo, lahat, isa sa paglabag sa batas na Republic Act 1842 of Anti-Illegal Recruitment for 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. No? Pwede pa lang makulong yung bumiktima sa iyo habang buhay. Human Trafficking Violation. Republic Act 1842 of Anti-Illegal Recruitment for 10022 as amended. No? Kaya dapat magiging maingat. Kung nangyari man sa'yo, huwag kang manungkot. Normal lang kasi ngayon. Walang tigil. Lalo sa panahon ngayon, maraming naglakas loob. Masapala lang sa labas ng masa kasi hirap na sa Pilipinas. Ngayon, paalis pa lang. May problema pala na encounter. Maraming gumagamit ng pangalan ng agency para kumita ng pera sa mga OFWs. Nangyari man sa inyo, huwag magtutubili. I-inform ang inyong agency, sabihin kung ano ito, huwag magsinungaling. Bakit? Pag nahuli yung mga yan, magtataka lang, hindi pa natapos ang pag-process ng mga requirements mo. At hindi alam ng agency, pag nahuli yan, kapailan ng kaso at binanggit kung anong agency na ginamit, pati agency, madadamay. Bakit? Accessories of the crime. Para maging aware yung agency, i-inform sila. Kawawa naman sila. No? Maraming malagalit kayo sa agency. Ingat. Then, pagdating sa labas sa bansa, may problema man, dapat magiging handa pa rin kayo. Lahat ng pagbabago, hindi nasusunod
Katulad ng sinabi ni Sir noon, ang daming problema niya na encounter. Pero Sir, hirap no? In-inform mo ba ang agency mo noon sa nangyari sa'yo? Hindi mo na-inform mo. Hindi naman kayo nahirapan mag-inform. Hindi naman, sir. Hindi naman. Pero halimbawa, kung nahirapan ka mag-inform, anong gagawin mo? Sir, magtatanong lang. Nung magpilos ka noon, saan ka nagpilos? Sa ano, sir, dito sa may katabi na dito sa may bigas. So nung magpilos ka doon, nakita mo ba ako doon? Hindi. Sa pinagpilosan mo? Hindi. Ito na mga Hindi. Tama yan, sir. Kasi wala naman talaga ako doon. Sir, Hindi ka lang, sir. Bilisan mo, sir, kasi patapos na kami. Yan. Sige, sir, hintayin ka namin. Wala ako noon. Sabi na, tatawag na yun. Bakit mo kami? Pinagpupahan na ganito kalagi. Okay! Sir, hindi ka natatawag nung sa akin, tama? Kasi hindi mo pa ako kilala nun. Ang gagawin nyo, marami kang alam, marami kang kakilala. Pero, pagdating dito sa usapan natin, pag may problema ka, diretso mo nang i-inform ang agency mo. Agency, tama? Wala namang ibang may kinalaman sa inyong pag-alis kundi ang agency. Sila ang nag-process. I-inform. Then, para lutas agad ang problema, hindi na makarating kung saan-saan pa. Kasi kung nakarating yan sa iba, pagkakitaan ka lang, pagkakitaan ng agency, kala mo okay na. Yung pala wala pa rin nangyari sa problema mo. Nahirapan ka pumunta sa agency, sinong pwedeng tawagan? Mag-text. May number ako na ibibigay sa inyo, just in case of emergency. Gusto niyo malaman? Hindi na kailangan tawagan mo pang pamilya mo o kung sino-sino. At least, pag tinext mo, may mag-reply sa'yo. Pag tumawag ka, may sasagot sa'yo. Tama? Try nyo, i-dial. 0948-0939-970. At saka 0968-5135-480. I-try mo. May sasagot sa'yo. Gusto niyo malaman kung sino? Walang iba. Kung hindi, ako. Walang ibang action sa problema kung hindi ako. Sabi ba, niyapag mo naman. Opo. Sinasabi ko lang ang totoo. Bakit? Kung si Sir, 15 years sa labas ng bansa, sa pagtatrabaho. Sir, wala ka bang balak mag-abroad, nasa servisyo na ako. Kung naala-ala niyo si Sarah Blabag na tulong at tinatulang ng kamatayan. Isang household worker. Pero nailigtas ang buhay sa bingit ng kamatayan. Sino tumulong doon? Yung gusto dati, isang ambasador ng United Arab Emirates, nagiging nila si chairman, nagiging congressman. Ako naman, ang vice president for welfare assistance niya dito sa Pilipinas. Lahat ng pangyayari sa loob at labas ng bansa, umaaksyon din po ako. Kaya lahat ng pangyayari, nakalive yan sa radio. Pag sinabi, sa extra, noon, pag sinabi, mula sa Makati, ito si Baba Turuan, Puruan, ano ulat sa pila may tulong lakas, 50,000 watts, DWIC! Ako yun. Ayos ba? Maganda bang busis ko? Sa isang istasyon, pag sinabi mula sa Manila, ito ang RSU, sa Mindanao sa ang naglilikot sa pagbabalita. Ako rin yun. Sa isang dyaryo, ako si Kaagapay natin. Sa isang dyaryo, ako si Latigo ng Bayan. Kaya ngayon, lumaylo ako sa lahat ng mga istasyon at saka newspaper. Tuloy-tuloy yung Kaagapay PCTV. Tuloy-tuloy na umaaksyon. Ay ba? May sariling channel ako. No? Walang mag-ialam pagka uwi umaksyon. No? Ang YouTube channel ko, i-try nyo i-search. Lahat ng dapat kong sasabihin, makikita nyo doon. Lahat ng pinikwento ko, makikita nyo doon. Yung galing kay ganito, galing kay ganito, galing kay ganito, galing kay ganito, schedule. Tag ilang buwan na, 6 na buwan, wala pa rin solusyon. Nandiyan, mapapanood nyo. Kaagapay, space. Pero kung mga cellphone, try nyo. Try nyo. Kaagapay, pumilita kayo. Space. Opo. No? Kaagapay, space.